Tila mas lumulutang pa ang kaugnayan ni dating Congressman Sam Versosa sa Maserati na lumabas sa expose video ni Saldico. Alamin kung bakit sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang luxury car na nahagip sa umano'y expose video ni resigned Congressman Zaldico. Kasunod yan ng ulat ng Billionaire News Channel kung saan natukoy ng aming team ang official documents ng nasabing sasakyan. Sold and registered ito sa Sukali Trading mula December 18, 2024 mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Matatanda ang inilahad namin sa unang bahagi ng aming ulat na na-trace ang registered address ng Sukali Trading sa building mismo. Sukali Trading, okay? Tandaan natin linawin natin. Para lang malinaw. Noy expose video ni resigned Congressman Zaldico. Kasunod yan ng ulat ng Billionaire News Channel kung saan natukoy ng aming team ang official documents ng nasabing sasakyan. Yan. Sold and registered ito sa Sukali Trading mula December. Sold, sabihin, binenta doon sa Sukali Trading. Ibinenta doon sa Sukali Trading, sold and registered. Ibig sabihin, nakarehistro sa Sukali Trading yung Maserati na naandoon sa loob na kung saan nag-deliver si Zaldico ng mali-maletang pera. Bilyon. Nandun yung registration na silip ng bilyonaryo. Sukali Trading. December 18, 2024 mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Ang importer ay Brilliance. Tandaan na lang natin Brilliance Incorporation, BI. Yan ang importer, BI, Brilliance. At ang bumili, Sukali. Ibig sabihin, ang nag-import, Brilliance, ibinenta sa Sukali o doon nakapangalan, doon nakarehistro. Matatanda ang inilahad namin sa unang bahagi ng aming ulat na na-trace ang registered address ng Sukali Trading sa building mismo ng networking company na Front Row. So, nasa building ng Front Row yung Sukali. Okay? So, yung Sukali Trading, yung bumili nung kotse na katabi ang mali-malitang pera, ang bumili nun, o yung pagmemay-ari ng kotse na yun, ay ang address ay Front Row na alam naman natin kay Sam Versosa. Okay? So alam natin yan, siya ang pinuno ng Front Row. Ibig sabihin, ganito yan, para mas may paliwanag natin ng gusto. Ang bumili ng kotse na yon o may-ari ng kotse na nasa loob ng mga maleta na pera, nasa gilid, ay walang iba kung hindi naka-address at nakatukoy kay Sam Versosa. So parang ang tinatanong ngayon ng bilyonaryo, kotse mo ba yan? Kasi nakarehistro sa inyo yan. Sa address ninyo. Again, hindi pa sumasagot si Sam Versosa at this moment. Yan ang sabi ng bilyonaryo. Pero yan ang tinatanong ng bilyonaryo. Yang kotse na nakita na yan, nakarehistro yan sa Sukali at yung Sukali ang address dyan mismo sa Front Row, which is yung Front Row ay pagmamay-ari ni Sam Versosa. O sabi nga nila, isa sa may-ari kasi gano'n naman ang networking usually corporation yan Co-founder nito ang celebrity at dating kongresista na si Billionaire Sam Versosa. Ang kumpanyang Modena Motorsports Incorporated ang nag-iisang authorized distributor ng sasakyang Maserati sa buong bansa. Ilang beses naming sinubukan kunin ang panig ni Versosa. So, yun ang isa sa mga ang exclusive distributor ng Maserati ay yung kumpanya na yun, which is ang nag-opening noon, ang nagpo-promote niyan, kahit tingnan nyo pa hanggang ngayon, ay walang iba kung hindi si Sam Versosa. Pero hindi ito kailanman tumugon sa aming mga mensahe. Kumonsulta kami sa ilang mga abogado at opisyal ng pamahalaan na may sapat na kaalaman pagdating sa kalakaran ng luxury car importation. Tumanggi silang magpakilala, pero ayon sa sources na aming kinonsulta, indikasyon ng conduction sticker na dumaan mismo mula sa kumpanyang Maserati patungong authorized distributor ang nasabing sasakyan. Muling nakakuha ang So, yung nag-i-import, sinasabi dito sa dokumento na to at nakausap nila, ay sure na naimbenta doon sa tao kasi meron na ngang
conduction sticker. Rehistrado na, ika nga. Billionaire News Channel ng ilan pang transaction documents. Sa isang BOC document, direkta ang importation ng kumpanyang Brilliance Auto Corporation sa kumpanyang Maserati mula sa Modena, Italy. So ibig sabihin, totoo, hindi lang isa ang in-import ng Brilliance. Okay? Nakuha rin namin mismo ang invoice ng Maserati sa Brilliance Auto para sa naturang sasakyan. April 18, 2022, issued ang order kasabay ng 2 pang Maserati MC20 Nako. at 3 Maserati Grecali GT. Hindi lang isa, ibig sabihin talagang nag-i-import yung Brilliance. Okay? Malinaw dyan na nag-i-import talaga sila ng Maserati. Ang kabuang halaga aabot sa $600,000 o approximately 35 million pesos. Ito ay kahit na ang Modena Motorsports lang dapat ang authorized distributor sa buong bansa. Ayon sa kinonsulta naming sources, isang malaking posibilidad na tinitingnan dito, pagmamay-ari rin ng company owner ng Modena Motorsports ang Brilliance Auto. Kaya So, yun ang sinasabi kasi dapat yung Brilliance Motor lang ang maging exclusive distributor. Pero parang ang sinasabi dito, ay Brilliance hindi, yung ano pala, yung isa. So parang sinasabi dito, yung Modena Motorsports ay Brilliance ay isa. Iisa lang ang may-ari. Iniba-iba lang yung pangalan. ito nakakaangkat direkta sa Maserati sa Italy. Pinuntahan namin ang building kung saan addressed ang Brilliance Auto Corporation. We've been waiting for more than 30 minutes para makapag-set ng appointment sa Brilliance Auto Corporation. So na wala pa rin update sa atin. Pinag-antay yung reporter. If makapag-set tayo o makakuha tayo ng chance sa makausap itong Brilliance Auto Corporation. Matapos ang mahigit 1 oras na paghihintay, sinabi ng ilang staff ng building na wala pa raw maaaring kumausap sa amin. Sinubukan uli namin kunin ang panig ni Sam Versosa, pero muli, hindi ito tumugon sa aming mga mensahe. Patuloy rin namin kinuha ang panig ng DTI sa pagsisiyasat kung bakit Sige nga, baka makatulong yung DTI. Di ba yan yung Ewan ko, yan ba yung nagsabi nung nung 500 na Noche Buena? dress ang Sokali Trading sa building ng Front Row sa Quezon City, pero hindi raw muna sila magpapaunlak ng panayam. Para sa agenda, Ano kayang tinatago ng mga to? Bakit ayaw nilang itong DTI? Ayaw din ng... Kasi, maintindihan ko pa yung si Sam Versosa, although dapat din siya sumagot. Pero maintindihan ko pa siya kung hindi siya magsalita. Kasi ngayon, at the moment, talunan siya, so private citizen lang siya. So kung ayaw niya sumagot at kung abogado niya sasagot, walang problema yun. Pero ito, government itong DTI, dapat sumasagot ito. Maganda dyan, bilyonaryo, FOI niya yan. Ewan ko kung gumagana pa ngayon yun. Gago! Oh, di ba? Pero kung ako kay Sam Versosa, kung wala akong tinatago, kung walang discrepancy itong mga Maserati ko, bakit hindi ko magsalita? Kasi masisira yung pangalan ng Maserati pag hindi kayo nagsalita. 'Di ba? Baka mamaya, kesa bumili na yung mga tao ng Maserati, madadamay pa sila dyan sa issue na yan. Maganda, sagutin mo na yan para malinis mo yung pangalan mo at malaman na wala kang kinalaman doon. Kasi remember, yung address nung kung saan nakarehistro yung sasakyan na yun, na naandoon mismo sa maleta ay address ng iyong, alam naman natin na pagmamay-ari o founder ka mismo doon sa front row. Pinagmamalaki mo pa nga yan eh. Di ba? So sana, sumagot ka. Sana lang. Wish natin niya kasi private citizen na nga siya eh. Kasi talunan nga siyang mayor ng Maynila eh. Tumakbo ba naman? Si Yorme ba naman ang kalaban eh? Hindi niya madadaan yung sa pamimigay ng mga kung ano mang pinamimigay niyang spam. Kasi yan ang niyan eh, paandar niyan eh. Sa Maynila namimigay ng spam. Akala niya, spam Versosa, spam. Akala niya, alam mo, iba ang kalakaran sa Maynila. Hindi mo dadadaan sa ganyan. Iba kami dito sa Maynila. Ay, Totoo naman eh, iba kami dito sa Maynila. Hindi kami nadadaan sa spam. Nadadaan kami sa isang Yorme, Isko Moreno, kung saan talaga nagtatrabaho, di ba? Ngayon, ipakita natin kung talaga bang si Sam Versosa ay
owner o distributor or kung anong paman. Ito, meron siya mga video na kinuha ko mismo sa FB niya. Good morning. Today is a beautiful Tinanggal ko lang yung music kasi para hindi tayo makopyright. day kasi i-open natin yung newest Maserati showroom sa EDSA Green Hills. Ayan. I'm so excited that marami tayong bisita ngayon. Friends from the press, from media. So, marami tayong bisita. Ibig sabihin, pag sinabi mo marami tayong bisita ngayon, sa'yo yan. Di ba? Kari, sasabihin ko, may dumalaw dito. Ang dami natin bisita, ang dami kong bisita. Hindi ko pwede sabihin yung hindi sa akin yung pagmamayari yung lugar na yun. Di ba? Kasi ang tawag di sa akin, bisita lang din. Kung hindi sa akin yun. Sasabihin mo lang na marami tayong bisita kung akin yung lugar na yun. Iba't ibang magazines and Orlando Network nandito to So we just finished discussing kung paano Ako na lang yung music i-reveal yung car. This car will be the first 100% fully electric car from Maserati. So it will go from 0 to 100 in Bakit siya may kwintas na sasakaliwa? Akala niya cute siya dun. Hindi ito wala namang pagpuna. Ako, kanya-kanyang preference naman yan. Pero, paano naging cute yan? Hindi kasi, di ba, hindi ka naman magsusuot ng isang, alam mong hindi ka cute, di ba? Alam mo, magsuot ka ng pangit. Kaya ka nga naglalagay ng kung ano-ano sa katawan mo, nagsusuot ito kasi, ay maganda to, ay pogi ako dito, okay to, mag-i-improve yung itsura ko dito. Di ba? Kaya mo nga susutin eh. Pero bakit yun? Anong style yan? Si Prince ba yan? Kailan niya si Prince? 2.7 seconds. Abangan ninyo. Oh, galing oh, palakpakan. Nako, grabe. Nako. Kailangan talaga sumagot nito ni Sam Versosa. Ito pa, isa pa. Ladies and gentlemen, I'd like to show to you the latest masterpiece of Maserati, the Maserati Gran Turismo Folgore 110 edition. Good evening, everyone. I'm really proud that we are surrounded by So, nakita nyo na, ha? friends. Yan po ay pruweba lamang na talagang ang Maserati ay ito hong nagbebenta ng Maserati sa Pilipinas ay walang iba kundi si Sam Versosa o nasa karehistro sa kanya. Okay? Kaya nga, it's not far reasoning kung mabintang sa kanya yung Maserati na naandoon sa loob ng garahe na may pera na ninakaw, di umano, dinistribute sa mga politiko. Anong ginagawa ng kotse mo doon? Sa'yo ba yung garahe? Yan yung mga katanungan eh. Sa'yo ba yung garahe? Ikaw ba ang isa sa mga nakinabang doon? Ikaw ba ang nagdi-distribute noon? Sa'yo ba tinatago ang mga pera na dinidistribute? Bakit naandoon yung kotse mo? Pwede rin naman. Malay nyo, nirentahan lang ni Zaldico. Dahil magkaibigan sila. Hindi natin alam. Kaya nga maganda niyan sa Versosa, kesa sa ang dal-dal mo dati nung panahon ng kampanya. Ang tindi ng paninira mo kay Yorme Isko Moreno. Pero etong issue na to, hindi ka makasagot. Diba? Hindi ka makasagot sa issue na ito. Bakit? Anong meron? Diba? Anong meron? At hindi ka makasagot dito sa issue na ito sa bilyonaryo. Sagutin mo ang bilyonaryo. News channel. Hindi ako. Nagtatanong sila. Ako nakikichismis lang. Ako nakikibalita lang. Kasi kung hindi mo masasagot yan, it will haunt you until your next election bid. Kung magtatakbo ka bang mayor ng Maynila, ang kapal naman ang mukha mo. Ay, pero kung tatakbo ka uli doon, mantakin mo. Yan ang tatanong sa'yo ng tao. Sinong may-ari ng Maserati
na naandoon sa loob kasi nakarehistro yung Maserati na yon sa isang kumpanya na ang address ay nasa front row. Sa'yo ba yan? Ha? Anong kinalaman mo dyan?